Kaibigan, isang mapagpala at maligayang bagong taon sa inyong lahat. Kagalakan namin dito sa studio na makakasama ka namin sa programang Oras ng Pag-aaral, Hope Channel North Philippines. Ang programang Oras ng Pag-aaral ay isang pag-aaral ng salita ng Diyos na magbibigay sa iyo ng kagalakan sa iyong puso habang naglilingkod sa kanyang banal na gawain at naghihintay sa malapit na palating ng ating Panginoong Jesus. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral sa oras na ito. Binabati kong lahat ng mga viewers natin, lahat sa buong mundo, ganoon din sa Luzon, Visayas, Mindanao, at sa lahat ng mga nanonood at sumusubaybay sa programang ito. Kagalakan namin, patuloy namin na idinadalangin ng bawat isa sa inyo na patuloy kayong masigasig, maligaya at may kalusugan na naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. At maraming salamat din sa mga masisipag na nagsusulat dyan pa rin sa YouTube, sa comment section natin at ibinabahagi ang programang ito. At tuloy namin na nalalaman kung saan ito nakakarating kung kayo'y talagang sumusulat dyan at nilalagay ninyo kung saan kayo naroroon para malaman namin. At ito yung isang paraan na nilalikes namin at ganun din sinasagot namin at nakikita namin kung saan ito nakakarating ang programang ito. Ganun din, meron na kayong downloadable outline dyan para masundan nyo ang pag-aaral. Ganun din pwede nyo gagamitin dito sa care group discussions, sa Sabbath school class, kung saan man, pwede rin sa sermon. At ito'y nagbibigay ng palakas o nakakapagpalakas ng pananampalataya sa inyo. At magkakaroon ng tanungan sa head, heart, and hand. Patuloy na ito'y magpapaligaya sa inyong discussions sa inyong grupo, kapatid. Kaya ang ating mga kasama dito sa studio ay ating mga kamanggagawa ng Panginoon Diyos. Mayroon tayong bagong kasama. Ang kasama natin dito ay si Pastor Lito Cadao. Siya po ay isa sa mga guro sa School of Theology sa Adventist University of the Philippines. Kumusta kayo, Pastor Lito? Mabuti naman, Pastor Ray, at kagalakan natin na maging bahagi ng pagbabalik tanaw ng mga leksyon na dapat nating pagtuunan ng pansin ngayong taong darating na 2025. Maraming salamat. At ang pangalawang mga kasama natin dito ay si Pastor Ray Salo. Siya po ang Behavioral Formation Officer ng Manila Adventist College at Executive Director ng Association of Clinical Pastoral Education. Pastor Salo, kumusta ka? Mabuti naman, Pastor Ray, at isang kagalakan din natin na magpatuloy sa ating discussion ngayong bagong taon at sa ating bagong lesson ngayong 2025. At muli po namin iniimbitahan ang ating taga-subaybay. Darating na po ang ating bagong programang Batas at Biblia. Ito po ay lalong mag-explore sa atin sa ating timang The Love and the Justice of God. Okay. Sa ating pagpapatuloy, nais kitang niyahan, kaibigan, sa isang panalangin. O Panginoon Diyos, sa manaming banal, kami po ay lumalapit sa inyo sapagkat kayo ang aming Diyos, may-ari at may-akda ng aming buhay. Tinatagubilin namin, Panginoon Diyos, ang aming pag-aaral sa inyo. Nanawa po ang iyong presensya sa magitan ng ministeryo ng Banal na Espiritu ang aming mararamdaman. At patuloy kaming maglingkod at mapalalim pa ang aming kaalaman patungkol sa inyo. Pagpalain nawa ang bawat isa sa amin, patawarin kami sa aming kasalanan. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ang tema ng ating leksyon ngayong trimestre ay mula sa Enero hanggang sa Marso ay may pabagat na pag-ibig at katarungan ng Diyos. Sa temang ito, kaibigan, ay susuriin natin ang mga mahalagang hiwaga ng pag-ibig ng Diyos at ang kanyang iniaalok na katarungan ng bawat isa sa atin. At magkaroon tayo ng patuloy na mas malalim pa na ugnayan sa Kanya. Pag-aaralan natin ang mga katanungan dito na kung ang Diyos ay pag-ibig nga, bakit mayroong mga napakaraming kasamaan sa mundong ito at lubhang napakarami nito? Paano magiging magkatuwang ang pag-ibig at hustisya o katarungan? At ang tanong ay, ang galit ba ay hindi angkop sa pag-ibig? Maaari bang umibig ang taong gaya ng Diyos? Ang mga katanungang ito ay ang ating pagsikapang lilinawin
ayon sa banal na kasulatan at sa tulong ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Dalangin ko, kaibigan, na ikaw ay patuloy na susubaybay sa buong trimestreng ito upang lalo mo pang maunawaan ang pag-ibig ng Diyos at ang kanyang kalayaan sa iyong buhay sapagkat siya ay malapit ng darating ang ating Panginoong Hesus. At ang ating unang paksa na pag-aaralan ngayong linggo ay may pamagat na malayang umibig ang Diyos. At ang talatang sa uluhin ay matatagpuan sa Hosea 14, versikulo 4. Ito pong sinasabi, aking gagamutin ang kanilang pagtataksil. Malaya ko silang iibigin sapagkat ang aking galit ay naalis na sa kanila. Napakaganda nito, Pastor Lito at Pastor Ray. At mayroon tayong tatlong C para buuin natin ang ating leksyon ngayong linggo. Napakadali nito. Unang C ay papaliwanag sa atin ni Pastor Salo. Pangalawa ay paliwanag sa atin ni Pastor Lito at balik tayo kay Pastor Salo yung pangatlo. Ang unang C ay God's compassionate choice. Ang pangalawa ay God's consistent commitment. At ang pangatlo ay God's costly sacrifice. Ito yung patungkol sa cross. Ang unang punto ay God's compassionate choice. Paliwanag sa atin ni Pastor Salo. Ano ibig sabihin nito, Pastor? Maraming salamat, Pastor Ray. Ito ay ating bigyan muna ng diin ang foundation, Pastor, dito sa ating timang God's Love and Justice. Ang ating leksyon ay nauna siya sa foundation ng God's Love. God's Love ay pinaka-foundation sa banal na kasulatan. Sa unang topic ng ating tema, ito ay God's loves freely. Ibig sabihin, ang ating Panginoon ay malaya siyang umibig. Now, ang katotohanan, mga kaibigan, mga taga-subaybay, na bagaman ang mga tao ay lagi silang nagre-rebelde sa Diyos, hindi nagbago ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay tinatawag na unparalleled and unconditional. So ito ay may tatlong karakteristik. Una, siya ay compassionate, consistent, and sacrificial. Yan po ang karakteristik ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, punta tayo sa una, itong tinatawag na compassionate choice. Dalawang punto dito, Pastor Ray. Una, ito ay choice. Pangalawa, ito ay compassionate choice. Tapos, ito ay freely given. Now, tunghayan natin ang definition kung ano ba ang pag-ibig. Basahin daw natin ang 1 John 4:8 and 16, Pastor. Ano ba ang sabi dyan? Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. At ating nalaman at sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Para sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig at ang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Ang pinakakid dyan, ang Diyos ay pag-ibig. So, sa mga nabanggit na natin ng mga nakang lesson, na ang pag-ibig ay hindi siya prinsipyo, hindi rin siya emosyon, kundi siya ay person. Ang Diyos ay pag-ibig. Now, yan kasi ang nature ng Diyos. Now, nung ang tao ay nahulog sa kasalanan, papaano ba ipinahawatig ng Diyos ang kanyang pagiging compassionate? Punta tayo sa Genesis 3:8 and 9. Genesis 3:8 and 9. Dito natin makita, mga taga-subaybay, na the actual display of God's compassion is initiated from God Himself. Paano niya ito di-display, Pastor? Narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa malamig na bahagi ng maghapon. Nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa Panginoong Diyos sa mga punong kahoy sa halamanan. Tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya'y sinabi, "Saan ka naroon?" Ating makita dyan, nung ang tao, si Adan at si Eva ay nahulog sa kasalanan, Pastor Lito, ang unang initiative ng paghahanap ay mula sa Diyos. Hindi pa sila, wala ka silang kanong ginawa, nagtago nga sila dahil natakot sila, ay hinanap na sila ng Diyos. Ang tanong dyan na nasaan kayo, hindi ibig sabihin na hindi alam ng Diyos, kundi binigyan sila ng ating Panginoon para mag-response because God observes sa tinatawag nating the due process of law. May dalawang requisite yan, Pastor.
ang due process, principle of due process na ini-introduce ng banal na kasulatan at inadapt sa ating mga batas, yan yung tinatawag na the principle of notice and hearing. So, kailangan may notice, meron ding hearing. Kaya pinapaalam ng Diyos. Proseso Bagaman ganon, proseso. may proseso. Bagaman ganon ang pinapahiwatig ng Diyos, ang tao ay patuloy pa rin silang lumalayo. Patuloy pa rin silang lumalayo. Nagtago nga sila nung umpisa At doon nag-umpisa yung damdamin ng kahihiyan. Shame. Pero sa kabila ng ganon, fast forward natin pagdating sa Exodus, Genesis pagdating ng Exodus, nung i-deliver niya ang mga Israelita, alam ng Panginoon na hindi talaga papayag si Pharaoh ng ganon-ganon na lamang, kundi ang kanyang pag-deliver talaga spectacular dapat. So makikita mo ang istorya sa Exodus na matindi ang display ng kapangyarihan ng Diyos. Pero si Pharaoh hindi pa rin siya nag-response, no? Ngayon, ano ang sabi niya? Sa patuloy pa ring rebellion ng mga Israelita. Basahin daw natin ang Exodus 3:19. Alam ko na hindi kayo papahintulutan ng hari ng Ehipto na umalis maliban sa pamagitan ng isang makapangyarihang kamay. Sabi ng Panginoon Jesus, alam ko, hindi kayo pahintulutan ng hari unless or sa pamagitan ng makapangyarihang kamay. Pastor, dual dyan ang mensahe ng Diyos. Una, yung kanyang kapangyarihang deliverance, kasi noong unang panahon, bigyan natin background, ating mga taga-subaybay. Noong unang panahon, ang pinakamakapangyarihang bansa sa panahon nila ay ang bansang Ehipto. Biruin mo, 433 years silang naalipin. Ngayon, itong kapangyarihan ng Diyos na pinakita in a form of 10 plagues, ay ito actually ay mensahe ng pag-ibig, Pastor. Hindi yun mensahe ng kasamaan. Mensahe yun ng pag-ibig at every plagues noon, kung ating susuriin, ay nagrepresenta sa mga belief ng mga Egyptians. Na pinapakita ng Panginoon Hesus na walang ibang makakontrol kundi ang ating Diyos. Mga salot. Sa kabila ng spectacular deliverance, biruin mo, yung 10 na yun, nagpapakita ng makapangyarihan ng Diyos. Pero sa kabila noon, sa pagtakbo ng mga panahon, yung mga Israelita ay patuloy pa rin silang nagre-rebuilde. Nagre-rebuilde pa rin sila. Hanggang sa matigas pa rin ang ulo nila. Pero intindihin natin na sila ay mga bagong henerasyon na ito. Kaya namimili sila kung anong kanilang pipiliin, yung spectacular display of God's power na kanilang na-experience at patuloy nilang naranasan o yung kanilang paniniwala na nakuha din sa mga Ehipto. Hanggang sa kung makita natin na kahit patuloy ang tao na nilalabag ang mga alintuntunin ng ating Panginoon Hesus, sa kabila ng literal na presensya ng Diyos, patuloy pa rin siyang nagsusumamo at ipinipresenta ang kanyang pag-ibig. Kaya merong explanation si Apostol Pablo. Ano ba ang mangyayari kung ma-appreciate natin ang kadakilaan na pag-ibig ng ating Panginoon Hesus na pinapakita sa pamagitan ng kanyang compassion? Ano ang mangyayari personally? Tingnan natin sa Galatia 2:20. Ako'y pinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Bago natin ipaliwanag yan ng konti, Pastor. Atin pansinin mga taga-subaybay na ang pag-ibig at pagiging compassionate ng ating Panginoon ay hindi nakadepende doon sa response ng tao. Bakit? Patuloy nagre-rebuild, compassionate pa rin siya. Patuloy na hindi tinatagap, compassionate pa rin siya. Pag tao siguro yan, matindi ng panliligaw mo, ayaw talaga, manigas ka. Pero ang Diyos, kahit patuloy na tinatagyan, nandyan pa rin siya. Nandyan pa rin siya. Kaya pagdarating na talaga ang panahon na ma-appreciate natin ang kanyang kadakilaan ng pag-ibig, ay magre-response tayo sa pamagitan rin ng pag-ibig. There is only one requirement na tamang response. Ano lang? Yung pag-ibig ng Diyos ay i-response din ng pag-ibig.
Eh, nung naniligaw ka, Pastor Lito, o Pastor Ray, ay mahirap namang sagutin ka lang dahil naawa na sa'yo. Ay, ayaw ko. Payag ka ba? Mahirap. Naawa ka naman. Kahit wala talaga akong kakatiting na naramdaman sa'yo, naawa na lang ako sa'yo, hindi kita mahal, sagutin lang kita. Eh, masaya ka ba nun? Ay, hindi. Ay, hindi. Ang Panginoon, isa lang ang requirement sa response na gusto niya. Mag-response tayo dahil mahal din natin siya. Oo. Ngayon, pag nag-response tayo dahil mahal din natin siya sa kanyang pag-ibig at kumpasyon, anong sabi ni Pablo? Basahin natin uli yung 3:20 ng 2:20 ng Galacia. 2:20. Ako'y pinakong kasama ni Ako Kristo kasama ni Kristo. Yan yung expression, the ultimate expression of the love of God. at hindi na ako ang nabubuhay. Hindi ka na nabubuhay. Ibig sabihin, hindi ka na magkukontrol sa sarili mo. Isusuko mo ng lahat sa Panginoon. Kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa Pag akin. tayo na-attract at na-appreciate natin, mga minahal na taga-subaybay, ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang pagiging compassionate sa atin, ay atin ang isinusuko ang kontrol sa ating sarili at ipapakontrol na natin sa Panginoon dahil nagmahal tayo, hindi dahil primarily tayo ang nagmahal, kundi na-appreciate natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. So pagka tayo ay ating nahagip na ang kadakilaan ng kanyang pag-ibig, walang makakahadlang sa atin sa pag-response sa pamagitan ng pag-ibig sapagkat i-empower tayo ng banal na Espiritu. Napakaganda. Punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng kasiyahan ng bawat isa sa atin dahil ang Diyos na nagmahal ayon sa kanyang paliwanag ay hindi nagbabago. Kahit lumalayo tayo, sabi dito, naghanap pa rin ang Diyos. Dahil ang kanyang nature, ang kanyang katangian ay umiibig siya, hindi tungkol doon sa depende kung ano yung response mo, kalagayan mo, kundi patuloy siyang umiibig. Iyon ang compassionate God na nagmahal sa bawat isa sa atin, nagpapahayag ng kapangyarihan. Patuloy siyang nag-aalok ng pagbabago, Pastor, na lumapit tayo sa Kanya. Sapagkat siya ang unang umibig, ay pakita naman natin ang pag-ibig. Ang pag-ibig na yan, nagpakita ng pagmamahal sa pamagitan ng sakripisyo niya sa cross. At ang pagpako niya, sinabi dito, Pastor? Napakaganda, Pastor Lito? Totoo Pero napakagandang isipin, kasi yung binanggit na ang Diyos ay pag-ibig, yun siya. Nature niya yun. At yung nature na yun, ang magandang ito pala ay isang katangian ng Diyos na communicable, shareable. Na ibig sabihin, yung tao na kanyang ini-expect na tutugon ng pagmamahal ay may kakayanan dahil ibinahagi niya sa atin na magkaroon din ng pag-ibig. Bagamat maaari mag-response. Kaya makapag-response talaga tayo. Dahil doon. So at napaaganda kung ating babalikan yung shinare ni Pastor Ray. Kasi nabanggit niya yung initiative. Doon sa binanggit niyang mga halimbawa, doon pa lang sa Genesis. Tapos nagtungo siya doon sa ating mga Israelita nating mga tao ng Diyos noon. Laging ang Diyos ang nag-i-initiate ng relationship. Laging yung kanyang pagmamahal ay kanyang ini-initiate, ipinapadama at ipinapakita sa tao. Lagi siya nanliligaw. Lagi siyang kusa. Kusa. Oo. Nagbibigay siya lagi ng kusang loob dahil yun nga, sinabi ninyo, katangian niya yun. Hindi mo na mababago yun kahit anong mangyayari pala sa iyo. Kaya hindi pala kondisyon yung kanyang pagmamahal, pag-iibig sa iyo, kung ano yung gagawin niya sa iyo. Walang kondisyon. Kundi baala ka kung tanggapin mo o hindi. Kung tanggapin mo, magkaroon ka ng buhay. Sabi mo kanina, communicable. Parang nakakahawa yung kanyang pag-ibig. Dahil Tututunan. Oo. Nakakommunicate. Oo. Ibig sabihin, meron kasi mga attribute ang Diyos na hindi pwedeng makuha ng tao. Yes. Halimbawa noon, yung
pagiging omnipotent. Ay, ba yun? Iba naman yun. All-knowing. All-knowing. Alam niya lahat. Ang asawa ng babae, all-knowing. Pero hindi naman yun ang ibig sabihin. Itong mga katangian ng Diyos sa pagiging Diyos niya, may mga uncommunicable or hindi pwedeng maipasa sa tao, pero meron ding maipapasa. Ano yun? Ang isa nito ay capacity to respond into love and capacity to love. Oo. Pwedeng matutunan. Kaya inaalok ng Panginoon Jesus freely. At binigyan din niya tayo ng freedom to exercise freely to respond. Maganda siya Yun, Pastor Kaya nabanggit ko kahina, sabi ko, wala sanang dahilan para hindi tayo makatugon. Dahil yung sakdal na Diyos, yung palang ibang mga katangian niya na sabi natin ay communicable o kay shareable, ay nasa atin. Ibig sabihin, pwede nating madama ang pag-ibig ng Diyos, maramdaman, makita, at dahil doon, ano pa naman ang dahilan para hindi tayo mag-response? Nakita, nadama, tapos meron kang ding ganong bagay na meron ka pala sa sarili na ibinigay ng Diyos. Pwede ka rin ma-inlove pala, Pastor Orbe. Siyempre, Diba? So, hindi naman pwedeng. Ito kasi pinakasintro ng lahat ng mga discussion sa buong mundo, itong pag-ibig. Pero bagaman ang pag-ibig ay sintro sa Diyos, nami-misappreciate din yan, Pastor Lito. Ang kadalasan sa mundo, ang emphasis ay pag-ibig sa sarili. Ay hindi pala ganon. Ang nature ng pag-ibig ng Diyos, siya ay pag-ibig, pero sino sentro ng kanyang pag-ibig? Ang tao. Hindi ang kanyang sarili, kundi ang tao. Kaya, ganon din sana ang ini-introduce. Hindi sana, ganon talaga ang ini-introduce ng Diyos sa tao. Na ang sentro dapat ng ating response ay sa Kanya, hindi sa ating sarili. Napakaganda kung ang bawat isa sa atin na nagmamahal o umiibig sa loob ng pamilya, ikaw ang lalaki, ikaw ang ama, papakita mo yung pag-ibig mo sa anak mo na hindi ka naman nagbabago at isang kondisyon yung pag-ibig mo sa anak mo. Napakahirap yun. So ipapakilala natin ang ama na ganun nga ang kanyang katangian. Tayo ring mga ama sa loob ng tahanan ay magpapakita din tayo ng ganung katangian na hindi nagbabago o may kondisyon yung mga pag-ibig natin. Anak, ito sumunod ka sa akin. Pag perfect ka sa exam, mahal kita. Pag hindi ka perfect, hindi ka na love. Kaya dyan, Pastor, ang unknowingly or maybe tinatawag natin unintentionally ay nasasabi natin kadalasan sa mga Sabbath school teachers. Sinasabing, huwag malikot sa Sabado huwag malikot sa panahon ng Sabbath school kasi magagalit si Jesus, hindi ka nanyalan. Walang chocolate. Mali yun. Mali yun. Kahit anong ginagawa mo, mahal ka pa rin ng Diyos. Mahal ka pa rin ng Diyos. Hindi mo nga lang makukuha ang tamang benefits kapag hindi ka nagre-response. Pero yung quality, yung sinasabahin mong, magagalit si Jesus sa'yo, hindi ka na love. That is a wrong notion of the love of God as His nature. Kaya purihin ang Panginoon Diyos. Papunta na tayo sa pangalawang punto. Ang pangalawang punto ay C pa rin, God's consistent commitment. Ano ang ibig sabihin nito? Tungkol sa ating tema, Pastor Lito, pakipaliwanag ito. Ito ang maganda sa ating lesson. Kaibigan, gusto kong ito'y ating mapuna at mapansin. Kasi ito palang kahabagan ng Diyos na kanyang pinili. At sapagkat yun talaga ang kanyang likas, ito pala ay hindi nagbabago na commitment niya sa atin. Meron tayong ginagamit na term na makulit. Pag sinabing makulit, hindi tumitigil. Bagamat siyempre yung sahitang makulit sa tao ginagamit. Pero yung pag-ibig ng Diyos, ang gusto kong sabihin ay hindi nagbabago, hindi tumitigil, hindi nawawala. Kaya ang sabi sa atin, itong pag-ibig ng Diyos na nagpapatuloy at nananatili. Consistent. Ito'y masasabing talagang pag-ibig dahil yung pinaglalaanan nito na hindi niya inaalis, bagamat pwedeng maalis, ay hindi naman kamahal-mahal. Sipin mo yun, ha? Kaya yung palang pag-ibig talaga, yung talaga masasabi ang pag-ibig na yung hindi kamahal-mahal ay nagawa mong mahalin. So basahin natin yung atin munang magandang talata. Basahin siguro ng atin, Pastor. Basahin natin yung ating pangungusap galing kay Hosea sa chapter 4, verses 1 to 4, para ating makita
na itong pag-ibig ng Diyos na nananatili, na nagpapatuloy na kanyang pagkatalaga sa atin, ay yun ang kanyang ginawa sa atin at sa kanyang mga anak. 14? 14:1-4. Okay. O Israel, manumbalik ka sa Panginoon mong Diyos, sapagkat ikaw ay nabuwal dahil sa iyong kasamaan. Magdala kayo ng mga salita, at manumbalik kayo sa Panginoon. Sabihin ninyo sa Kanya, alisin mo ang lahat ng kasamaan. Tanggapin mo ang mabuti, at aming ihahandog ang bunga ng aming mga labi. Hindi kami ililigtas ng Assyria. Hindi kami sasakay sa mga kabayo. Hindi na kami magsasabi sa gawa ng aming mga kamay, aming Diyos, sa iyo'y nakakatagpo ng awa ang ulila. Aking gagamutin ang kanilang pagtataksil. Malaya ko silang iibigin sapagkat ang aking galit ay naalis sa kanila. Ganda, Pastor. Kaya kung ating titingnan dito sa ating mga pangungusap na nabasa natin sa salita ng Panginoon, hindi naman bago sa atin yung kwento ni Hosea bilang isang propeta. Oo. Yung sabi ng Panginoon sa kanyang, ikaw ay humayo, kumuha ka ng asawa, at mag-iisip tayo bakit ang ipinakuha sa kanyang asawa ay yung terminong haliparot. Oo, babang lipad. Sa ibang Tagalog siguro yung hababang lipad, sabihin ay talagang hindi magandang babae o ideal na babae. Bakit ganoon ang utos ng Panginoon kay Hosea? Pero kung ating titingnan, gusto kong mapunayan ng ating mga kasamang mag-aaral ng Biblia na merong layunin ang Diyos at meron siyang gustong ipaliwanag na ang ibig sabihin pala noon, itong napangasawa ni Hosea, yung kanyang kinuhang asawa, ay hindi naman dapat paglaanan ng pagmamahal. Pero kanyang minahal. At ang malungkot sa kanyang paglalaan ng isang sakdal na pagmamahal, bumabalik sa kanyang hindi magandang gawain. Pero patuloy siyang kinukuha, patuloy siyang minamahal, hindi nagbago yung pagmamahal ni Hosea sa kanyang asawa. Na yung pala'y ang ihilalarawan ay katulad din ng pag-ibig ng Diyos sa kanyang bayan, na yung kanyang bayan ay nagtataksil. Bagamat ang terminong ginamit sa ating lesson ay spiritual adultery. Merong iba. Ay malungkot yun. Ay buti sana kung minsan lang. Ay paulit-ulit. Ganon din pala yung kalagayan nating mga makasalanan o kaya ay ng Israel. Paulit-ulit sila sa pagtalikod sa Diyos. Paulit-ulit sila sa kailang rebellion. Pero bagamat paulit-ulit, yun nga yung sinasabi ng ating lesson, nagpapatuloy yung pag-ibig ng Diyos sa Kanya. Persistent. Sa kabila ng unfaithfulness, sa kabila ng kanyang kasamaan, yung commitment ng Panginoon ay nasa kanyang bayan at nagpapatuloy pa rin. Kaya nga yung panawagan, manumbalik kayo sa akin. Aalsin ko ang inyong pagsalangsang, ang inyong pagdadala, ang inyong pagkalunya ay aking aalsin nyo ng sabi ng ating Panginoon. Dahil dyan, maliwanag na ang kanyang pag-ibig ay consistent. Consistent yung kanyang pag-ibig at nakatalaga yun sa atin. Isa pa, ang sabi ng ating lesson, ito daw ay kanyang inilalaan ng voluntary. Okay. Sa bagay, maliwanag naman kasi. Kaya sabi ko sa atin kanina, masasabi ang pag-ibig na talagang pag-ibig kung yung iyong pinag-uukulan nito ay hindi naman kaibig-ibig. Kaya maliwanag yung napangasawa ni Hosea, sino ba naman ang gaganahan pagkaroon ng asawa mo? Ay siguro sa atin isang beses lang gumawa, baka sabihin natin, ayoko na. Tapos na. Tapos na. Tapos na tayo. Ay itong kay Hosea, hindi lang isang beses. Ilang beses niyang ginawa, pero andun pa rin. At ang pagmamahal niya ay patuloy pa rin. Na ipinilalaan, voluntary. At pagkatapos, kailanman ito'y hindi ipinilit o hindi sabihin natin pinipilit ng Diyos o pinilit sa Diyos. So ganun ang consistent na commitment ng Panginoon ng kanyang pagmamahal sa kanyang bayan na laging nandiyan para sa atin, hindi nagbabago yung kanyang pagmamahal. Wow, napakaganda. Yan ang patunay na ang Panginoon Diyos ay hindi nagbabago. Patuloy, consistent, sabi ni Pastor. Wala ka nang may tatago dyan, wala ka nang masasabi pa. Dahil hindi nga ka kaibig-ibig, at hindi ka na dapat paglaanan ng panahon pa, Pastor Salo, gagawin mo pa rin dahil katangian mo nga yun
talagang ipinapakita mo pa rin ang pag-ibig at gusto mo siyang mapabalik sa iyo at magkaroon ng masayang relasyon kahit umaalis. Tayo nga lang, sabi niya, pag ikaw, halimbawa, ang misis mo nagtaksil sa iyo at pumunta sa ibang lalaki tapos pupuntahan mo uli at ililigaw-ligawan mo, pabalikin, mamaya-maya. Nagsama kayo tapos balik siya uli dahil alam niyang ugali niya yun Dahil minsan, alam niyang mapag-ibig ka din mapagpatawad ka din kaya inuulit-ulit niyang ginagawa yun. Kaya mo ba yun? Abuso. Oo, nang-abuso na. Paano naman, Pastor, yung pag-ibig? Pag-ibig sa kaibig-ibig? Oh. Hindi ba yun ekspresyon ng pag-ibig ng Diyos? Pagka inibig mo ay kaibig-ibig din? Maganda. Madali yun. Madali yun. Pero kasi dito, ang pinapakita, Salma at Pastor Lito, ang pinapakita sa illustration ng actual illustration sa buhay ni Hosea ay yung actual na kalagayan ng mga tao sa harap ng Diyos. Tama. Actual Dahil nga humina na ang pag-intindi ng tao sa pag-ibig ng Diyos, hindi na nila maintindihan ang concepts at saka abstract. Ang mas maintindihan na nila, Pastor Lito, Pastor yung actual. Kaya na-imagine ko habang nagsisermon si Hosea, kasi siya ang church pastor propeta Habang nagsisermon siya, pagkatapos niya magsermon, pupunta siya sa bar. Susundin niya yung asawa niya. Siguro marami nagtatanong ng mga elder, ng mga member Hosea. Pastor, hayaan mo na yan siya. Hayaan mo na yan. Ganyan talaga. Hindi ka ba nandidiri dyan? Hindi ka ba nandidiri dyan? Siguro sasabihin ni Hosea, salamat, nagtanong ka, may sagot ako sa iyo. Ganyan ang Panginoon. Bakit ang Panginoon ay minahal tayo sa kabila ng pangangalonya natin? Oo. Yan yung pinapahiwatig dyan na kaya nga ang tawag dito, Pastor Lito, the consistency of God's love is unparalleled. Pag sinabi nating unparalleled siya at unconditional, hindi talaga matutumbasan ng ninuman. Hindi matutumbasan. Bakit? Bagaman yung capacity to love ay natutunan natin sa Diyos, kulang ang ating pagkatuto. Bakit? Ang ating pagkatuto, doon lang tayo usually umiibig sa kaibig-ibig. Pero ang Diyos, umiibig siya kahit doon sa hindi kaibig-ibig. Inisip ko lang, Pastor, kasi yung ating lesson ngayong trimestring ito ng 2025 ay pinagdikit yung pag-ibig at saka yung katarungan. Mahirap kasing, yung paghalikin yung pag-ibig at katarungan, parang mahirap. Doon sa kwento na ating pinag-uusapan kay Hosea, ang maliwanag doon ay merong pag-ibig. Pero asan yung katarungan? Sapagkat illustration pala yun, ating makikita yung katarungan ng Diyos na ako na ang nagdusa para sa inyong pagkakamali. Parang si Hosea, yung kanyang asawa na inihahalin tulad doon ang taong makasalanan. Ganoon din ang ginawa ng Panginoon, minahal tayo. Pero, para magkaroon ng katarungan, yung kasalanan ay merong kabayaran. Siya na yung namatay para sa atin. Siya lang nagbayad. Siya na ang nagbayad. Kaya ibig sabihin, pinaghalik ng Diyos yung katuwiran at katarungan sa paraan na ikaw ay aking tinubos, ikay aking minahal, at sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ako na ang namatay, kaya yung question ng kaaway sa karakter ng ating Panginoon na ikaw by Diyos ng pag-ibig at Diyos ng katarungan, pinatunayan ng Diyos na binahal ko ang tao, hindi man kamahal-mahal, inibig ko sila, binagkaloob ko ang aking buhay sa Kanya, at ngayon, ako na ang namatay, yung hinihingi na kabayaran ng kasalanan, may nagbayad at ako yun. Kaya pinatunayan ng Diyos ang kanyang katangian na sa Diyos ng pag-ibig at Diyos ng katarungan. Walang pwedeng sabihin ng kaaway na wala kang katarungan. Hindi, meron. Bakit? Namatay ako O ako ang nagbayad. Nasaan ang pag-ibig? Ay tinubos ko Kumpletong-kumpleto talaga yon. Kaya katugmang-katugma ng pamagat ng ating lesson, Pastor. Napakaganda. Purihin ang Panginoon Diyos sa pangalawang punto. At ang unang punto, alalahanin natin na ang Diyos ay compassionate. Ang pangalawa ay consistent, na siya ay umiibig. Ang pangatlo naman ay costly,
sacrifice. Paliwanag ito ni Pastor Salo. Anong sabihin nito, Pastor? Punta tayo dito, Pastor, pangatlong punto. Punta tayo sa Juan Kapitulo 10. Merong 3 punto sa pangatlong punto. Ang una dito, God is willing to lay down His life for man. Itong willingness, Pastor, mga taga-subaybay, ito nga yung pag-execute ng Diyos ng katarungan at pag-ibig. Pero primarily, mga taga-subaybay, kailangan nating maintindihan at primarily motivation doon, hindi talaga dahil patunayan ng Diyos lang yung accusation ni Satanas. Hindi lang yon, kundi dahil expression talaga ng kanyang nature. Kasi kung ang motivation ay para patunayan niya, natitreaten siya sa accusation ni Satanas. Hindi siya natitreaten. Walang makatreaten sa Diyos. Kundi nag-express siya ng kanyang nature. Kaya nga, ang tinatawag dyan yung tinatawag na voluntarily. Pangalawang concept dyan. Ang justice at pag-ibig, ang pag-ibig ng Diyos, ibig sabihin, pag pinatawad at inibig ka ng Diyos, na-cancel na ang penalty. Tapos na. Bakit? Hindi pwedeng ika-cancel ang penalty. Ano bang penalty ng kasalanan? Kamatayan. Kamatayan. Kaya nabayaran na. Kasi kung ka-cancel mo yung penalty, walang hustisya. Walang justice. So forgiveness is not canceling penalty. It is serving the penalty, pero hindi mo ituturing ang isang tao na deserving pa rin siya sa penalty. Now, in terms of voluntarily, anong sabi ng ating Panginoon? Sa Juan 10:17 at 18, anong sabi diyan? Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang nag-aalis nito sa akin, kundi kusa kong ibinibigay. May kapangyarihan akong ibigay ito at may kapangyarihan akong kunin itong muli. Tinanggap ko ang utos na ito mula sa aking Ama. Okay. Kailan yon ibinigay? Kailan ang ating Panginoon Jesus nag-volunteer? At anong kalagayan niya? Meron siyang kapangyarihang magbigay, may kapangyarihan din kumuha uli. Yan ay sa kalagayan ng Diyos. Sapagkat sa kanyang kalagayang tao, hindi naman niya kayang buhayin ang kanyang sarili. Pero sa kalagayang Diyos, nag-volunteer na siya. Doon pa lang, nag-volunteer na siya sa kalagayang Diyos. Sa kalagayang Diyos. Bago pa magpaipanganak. Bago pa, wala pang tao sa sanlibutan dahil nakita na niya. Kaya mayroong magandang quotation dyan sa bandang huli ng ating lesson na hindi niya inordain yung kasalanan, kundi meron na siyang plano bago pa man ang tao nagkasala. Ngayon, nag-volunteer na siya. Pag sinabi natin volunteer, free yan. Binigay niya. Kusa. Ngayon, pagdating sa cross, ito yung pinaka-ultimate display of His selflessness. Ngayon, tingnan natin ang dynamics naman. Yun ang dynamics ni Kristo sa kalagayang Diyos. Puntahan naman natin yung kanyang dynamics sa kalagayang tao. Matthew 26:42, 46 at 50. Anong sabi diyan, Pastor? Nung siya'y nanalangin doon sa Garden of Gethsemane bago siya mapako sa cross. Ano ang naging dynamics ni Kristo? Muli, sa ikalawang pagkakataon, umalis siya at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung hindi maaring lumampas ito, malibang inumin ko ito. Ang iyong kalooban ang siyang mangyari. Bumangon kayo, lumakad tayo. Masdan ninyo, malapit na ang nagkakanulo sa akin. At sinabi sa kanya ni Jesus, Kaibigan, gawin mo ang layunin ng pagparito mo. Pagkatapos ay lumapit sila sa kanilang hinawakan si Jesus at siya'y kanilang dinakip. Dito mga kaibigan, taga-subaybay, nung nanalangin ang ating Panginoon Hesus dahil malapit na siyang hulihin at ipako sa cross, meron ditong interplay of human dynamics. Kinabahan din siya at natakot din siya. Kailangan niya ng human support. 3 beses siyang nanalangin dyan pero talagang tinulugan lang siya. Nagbargain pa nga siya. Sabi niya, pwede bagang alisin ito. Pero sa kabila noon, sa kanyang pagbargain, nag-ending pa rin siya sa submission of the will of God. Ang tawag dyan, unconditional submission to the will of the Father. Ang pinapapunto dyan, Pastor Ray, Pastor Lito,
na sa ating kalagayan ay magkakaroon din tayo ng mga pag-aalinlangan. Pero bagaman magkakaroon, kung tayo'y mag-submit at pumili at mag-response unconditionally as well, doon sa unconditional ng pag-ibig ng Diyos, isusustain niya tayo. Napunta tayo dito sa paliwanag ni Apostol Pablo. Punta tayo sa Roma 16, 25 hanggang 27. Papaano ba ipinahiwatig itong misteryo ng plano ng Diyos sa pagligtas at pag-ibig? Ano ang sabi dyan ni Apostol Pablo, Pastor Ray? Sa Roma 16, 25 hanggang 27. At ngayon sa Diyos na may kapangyarihang magpatibay sa inyo ayon sa aking ebanghelyo at sa pangangaral ni Jesucristo. Sino daw yung may kapangyarihang magpatibay? Ayon sa pahayag ng hiwaga na inilihim sa napakahabang panahon. Subalit nahayag na ngayon at sa pamamagitan ng mga kasulatan ng mga propeta ay pinakilala sa lahat ng mga bansa tungo sa pagsunod sa pananampalataya ayon sa utos ng Diyos na walang hanggan. Ano itong hiwaga na tinago sa matagal ng panahon? Pero naihayag na nung si Kristo ay pumunta dito sa lupa. Ay ito yung sinasabi niyang ang kanyang pag-ibig bago pa man nilalang ang sanlibutan. Makita natin ang conversation ng ating Panginoon Hesus at kanyang Ama sa John 17 verse 5. Tungkol dyan, tingnan daw natin, John 17 verse 5. Anong sabi dyan? At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong harapan nang luwalhati ang aking tinaglay sa harapan mo bago nagkaroon ng sanlibutan. Itong kapangyarihan ng pag-ibig na meron na sila bago pa man dumating o bago pa nilikha ang sanlibutan, hiwaga to. Misteryo. Hindi naintindihan ng karamihan. Paano nga naman maintindihan kung hindi mo ipapaliwanag? Diba? Pero, ang ating Panginoon hindi niya lang pinaliwanag. Ipinapakita niya at dinemonstrate niya. Kailan niya dinemonstrate? Right after then, nung nagkasala si Adan at si Eva. Pinuntahan niya. Nag-establish siya ng sacrificial offering. Tapos nag-establish siya ng sanctuaryo na ang meaning noon, itong pagkapako ng ating Panginoon sa cross. Yun yung ultimate explanation sa misteryo, hiwaga ng pag-ibig ng Diyos. Pinapakita niya doon sa Kalbaryo sa cross. Kaya ang pinakasikat na talata ng banal na kasulatan, isinam up ito. Kung paano natin ito pinapahayag ng Diyos at paano naman natin ito matamo. Basahin natin ang Juan 3:16, Pastor. Ano sabi diyan? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ating makita na dalawang punto diyan. Ang Diyos Ama ibinigay niya yung kanyang anak. Pero ating binasa kanina na yung anak nagboluntaryo din siya. Hindi ibig sabihin wala na siyang magawa kasi binigay ako eh. Hindi ganon. Siya ay binigay sa pamagitan ng ekspresyon ng pag-ibig ng Diyos na pinapakita doon sa una natin na discussion sa pamagitan ng buhay ni Abraham sa Kapitulo 22 ng Genesis. Pero ang anak mismo nagboluntaryo din. Kagaya din ni Isaac, nagboluntaryo din siya. So ibig sabihin parehong ama at ang anak dila voluntarily. Ngayon, ano ang requirements dyan para maranasan natin yung pag-ibig ng Diyos? Ay dapat voluntary response din. Anong sabi sa pangalawang paragraph ng John 3:16? Kung sino mang sumasampalataya ay magkaroon ng buhay. Ibig sabihin, voluntaryo din ang response. Hindi pwedeng pinilit or dahil napilitan ka lang. Habol din. Voluntaryo talaga, Pastor. Kasi pagka ang iyong asawa ay tinutukan mo lang ng balisong, kaya nagpakasal sa'yo, para sagutin ka. Sagutin ka. Ay, sa ating batas, ang tawag dyan, Pastor, void ab initio. Meaning, void from the beginning. Walang kontrata na nangyari. Bakit? Pinilit ka. So, ang pag-ibig mo, pag napilitan ka lang or pinilit ka, that is void ad initio. Walang kontrata, walang pag-ibig.
From the beginning. Kaya ang ating Panginoon from the beginning, freedom. And it also requires response with freedom. So ganun ang pag-ibig. May freedom. Purihin ang Panginoong Diyos. Napakaganda. Napakahalaga ang kamatayan ng ating Panginoong Jesus sa cross. Diyan ay nagpapatibay na tunay na ang Ama, Anak, ay nagpakita ng pagmamahal sa bawat isa sa atin. Costly yun sa cross. Napakamahal nun. Buhay ang ibinigay. Pero Buhay libre. ng Diyos. Libre. So, walang dapat alalahanin ng bawat isa sa atin na tayo ay umibig. Kusa tayo. Sumakot tayo. Hindi tayo napipilitan. Paano nung makita na natin kung ang Diyos ay umibig una sa atin, ganun naman ay tayo'y kusa ding umibig sa Kanya. Magpakita ng sakripisyo, magpakita ng tunay na pananampalataya. Una doon yung pagsunod natin sa Kanyang mga alituntunin o kalooban. Ano, Pastor? Totoo yun eh. Ngayon dito, nakikita natin dito doon sa pangatlong punto ng ating lesson na God's costly sacrifice. Makikita natin doon kung gaano pala katindi at ka-enormous ang kasalanan. Biruin ganun, ang cost ng pagkakasala ng tao ay ang langit. At maganda yun binanggit ni Pastor kanina, na yung willingness ng Ama ay one thing, at yung willingness ng Anak, it's another thing. Ngayon, para makompleto natin, Oo nga, no? wala tayong pwedeng idahilan para hindi tayo makaresponse na ang sabi natin ay voluntary. Kasi merong pangatlong persona, yung sabi ng ating lesson ngayong taong ito, yung last part, na yung Holy Spirit, ang kanyang work, kung ating titingnan, pagbabalikan natin yung work ng Holy Spirit, makikita natin na ito ay nagkukonvict. John 16. Ikono-connect tayo kay Kristo. Yung last lesson natin. Tapos, nagdedwell pa sa atin. Tapos tayo tinatransform. Ibig sabihin, napakaliwanag na yung cause ng salvation ng taong makasalanan, yung Godhead ay involved lahat sapagkat isinugo ng Ama ang anak ay willing na ibinigay ang kanyang buhay, yung Holy Spirit ay ginagawa yung kompleto para naman tayo ay makatugon bagamat hindi tayo pinipilit. Kaya ang sabi ko, kinukonvict tayo para ma-aware tayong kailangan natin ng tagapagligtas. Itinuturo tayo sa tagapagligtas na yun ay si Kristo lamang. Tapos naninirahan pa sa atin. At pagkatapos tayo tinatransform para yung pag-ibig ng Panginoon ay masakdal sa atin, maging sakdal, at tuloy ng ating ma-appreciate at maunawaan yung lalim at lawak ng pag-ibig ng Diyos sa atin, Pastor. Wala ka nang hahanapin pa. Lahat pala nagkaisa. Response na lang. Oo. Ang Ama, volunteer. ang Anak, ang Banal na Espiritu, kompleto na ito na nagkakaisa para ipakita ang kanilang katangian na ang pag-ibig ay hindi nakadepende sa lahat ng mga bagay, kundi ang pag-ibig ay patuloy na umiibig kahit anong nangyayari sa buhay mo. Ang nanaisin lang ay magdesisyon ka rin na kusa na umiibig din sa kanila, na magpakita. Itong sinasabi, Pastor, na free but costly at the same time. Yes. Ano bang ibig sabihin dito? Free for us, but Libre. costly for God. May tinatawag tayo bilang citizen na three inherent rights. Yan yung tinatawag na life, liberty, and property. Pero ang pinakamataas sa lahat na yan, yung life. Life. Kaya yung pinakataas, hindi lang yung ang concept na pinapakita nung ibinigay at nagbolunteer ang anak at sinustain ng banal na espiritu, God has given everything. The life, the liberty, and property. Kompleto Pastor. Talagang wala kasi na. lahat yun Halimbawa, sa'yo, Pastor Lito, ano bang pinakamahalaga sa'yo na hihigit pa sa buhay ng anak mo? Wala na, di ba? Wala na. Yung ating trabaho, yung ating sasakyan, yung ating bahay, at kung sino man. Hindi yan. It is encompassing in the life of your child, of your son. Kaya doon pinapahiwatig sa istorya ni Abraham. Na very costly actually, kaya yung sinasabi ng ating lesson, costly sapagkat ibinigay niya ang lahat. Pero libre, dahil wala naman tayong iniambag. Pero yung pagbigay niya ay libre din na hindi siya pinilit.
Kaya ang pag-response natin ay dapat libre din na hindi tayo napipilitan. Kaya naisip ko lang kung ang tao ay hindi maligtas, talagang walang maisusumbat sa Diyos. Kasi ginawa niyang lahat, ibinigay niyang lahat. Ha? Pinakita niya lahat. Pinakita niya lahat. Hindi lang ipinadama, ipinakita, ginawa talaga niyang aktual. Tapos ay meron pang sa ating puso ay nangungusap, tumatawag. Isa na lang, kaya talagang tanggapin mo lang. Kung bagay parang ito na, ibinibigay sa iyo. Tanggapin mo lang. O kaya yakapin mo lang. Yun siguro yung magandang term. At pag niyakap mo, hindi dito makikinabang ang Diyos. Ikaw ang makikinabang. Sa iyo yun. Anong pakinabang kung tutusin Diyos? Bagamat ang sabi ng ating lesson, kaligayahan niya na makita ang tao yung sumasampahataya at yun ay naglulugod sa kanya. Pero at least yung benefits, simula't simula sa atin lahat. Kaya kaibigan, sa inyong mga kapwa namin mag-aaral ng Biblia, dapat nating mapagtanto ang pag-ibig ng Diyos, ang luwang, ang lalim, at ang saklaw ng pag-ibig na ito, na wala nga tayong pwedeng idahilan para hindi tayo maligtas, kundi tugunin lang yung panawagan ngayon na ang sabi kayo na ay voluntaring tugon natin para sa Diyos. Napakasarap magpapatuloy na mas mahaba pa ang ating pag-aaral dito. Kaya lang malapit na tayo sa panahon at oras. Purihin ang Panginoon Diyos na ang kanyang pag-ibig ay siya lamang ang dahilan sa lahat ng mga bagay, hindi ang langit, hindi kanino man, material man, o anumang mga bagay. Bakit tayo naligtas? Naligtas tayo dahil sa pag-ibig ng Diyos at hindi natin kayang tumbasan o kaya gumawa ng gawa para tayo maligtas, kundi naligtas tayo sa kanyang pag-ibig at sakripisyong ginawa sa bawat isa sa atin. Purihin ang Panginoon Diyos at sa ating pagtatapos, makakarinig po tayo ng isang awitin. Pagkatapos niya na hingin natin si Pastor Lito sa isang panalangin. Tagsenan ka, ken maupo papay ka, ken Jesus kangaag paasibay. Dalan mo kit nasipnget, tapuso magladingit, umawag kalakin, Apo Jesus. O Diyos, Apo, tulungan pudno abiyag, masaragag, di panpanagnakit sikat, pagsanggira. Langit sikati pagsanggirak. Kung ikaw ay may hapis at puso'y may pagtangis, kay Jesus ikaw ay man ay madilim at di alam ang gagawin, lumapit ka kay Jesus at manalig. O Panginoon, ako'y tulungan, tunay na buhay matagpuan. Sa paglalakbay, ako ay akbayan. Mula ngayon at kay
O Panginoon, ako'y tulungan, tunay na buhay, matagpuan sa paglalakbay. Ako ay apayan mula ngayon at kailanman. Ako'y huwag iiwanan hanggang sa langit. Ako ay dumatag hanggang sa langit. Ako ay Tayo po'y manalangin. O Diyos na mapagmahal, lalo po naming naunawaan ang lalim at ang luwang at lawak ng iyong pagmamahal. Naunawaan din namin ang halaga ng kaligtasan. At yun ay walang iba kundi ang kadyusan ay kinakailangang magsakripisyo. Subalit nahayag din sa amin ang totoong kanilang pagkakaisa. Kaya nais mo naman na kami maging iyong kaisa sapagkat yun ang iyong layunin, ang kaligtasan na maging kasama kang magpasawalang hanggan. Oh, yes, Lord. Panginoon, namin pong isinasamo na magawa naming tumugon sa paanyaya na samantalang ang banal na Espiritu'y nangungusap sa amin, kami tutugon na may kalayaan at lalo naming mauunawaan at ma-appreciate ang pagliligtas at pag-ibig ng aming Diyos. Pagpalain po ang oras ng pag-aaral na ito sa patuloy naming pagbabahagi ng iyong mga salita. Lalo na ang aming mga kasamang nag-aaral, saan man sila naroroon, sa anumang panig ng sanlibutan o ng aming bansa. Patuloy nilang maranasan ang kagandahang loob mo at kami makatugon na yun ang bibigay kalwalhatian at kaluguran sa aming Diyos. Salamat po sa iyong gabay sa aming ginawang pag-aaral. Ito po ang aming pagsamo sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Diyos. Maraming salamat, kaibigan, sa patuloy mong pagsusubaybay sa programang ito. Oras ng pag-aaral, sapagkat ang Diyos ay patuloy na nagmamahal sa iyo. Kami din ay patuloy na nananalangin at patuloy na nagmamahal sa bawat isa. Maraming salamat po. Happy New Year.